So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa West Philippine Sea nating mahal. So, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, meron itong pamagat na teritoryo ng Pilipinas is non-negotiable. Warship ng Amerika lumapit sa military base ng China. Naku po, ano kaya yung nakapaloob sa video to, men? So, yan yung panonoodin natin ngayon mula kay Good News Philippines. So, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa, guys. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, teritoryo ng Pilipinas is non-negotiable. Non-negotiable talaga, no? Parang ano lang siya ba? Bumibili ka tapos hindi. Non-negotiable to. Warship ng Amerika lumapit sa military base ng China. So, ito na naman tayo. So, yun, I'm sure ito din yung gusto talaga marinig ng kapilipinuhan or sa mga kababayan natin. Ito talaga yung dapat marinig natin. So, yeah, I think that's it. Like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news! Ministro ng Depensa ng Pilipinas ang tapang talaga, sinabi nito. Ulit-ulit lang ha. Mga idol at kabayan, breaking news! Ministro ng Depensa ng Pilipinas ang tapang talaga, sinabi nito na ang mga teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas ay non-negotiable. Ibig sabihin ito mga kabayan, hindi ito ibinibenta sa kahit kanino mang bansa, lalo na sa China. Our national Hindi lang non-negotiable, hindi talaga pwedeng tawag dyan, angkinin yan. pride, territorial integrity, and dignity are non-negotiables for each and every Boom. Filipino. Dagdag pa ng kalihim, sa taong 2025, full-scale battle simulation ang gagawin ng Pilipinas at Estados Unidos. Posibleng masusubukan na ang pinakamalakas na missile system Brahmos. ng Pilipinas, ang Brahmos Supersonic Cruise Missile. And he looks forward Yan nga din yung sabi-sabi dito na ngayong balikatan kasi 2024, hindi pa kasali yung Brahmos, pero next year isasali na nila. Papracticein na nila para if in case na mang-aning talaga tong China, at least may gagamitin tayo para sa kanila, di ba? to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation. Militar ng China nataranta nang pumasok sa kanilang karagatan ang isang barkong pandigma ng kaalyado ng Pilipinas. Matapos subukan ng Nako. US Air Force ang depensa ng China, ngayon US Navy naman ang nagpadala ng kanilang warship upang hamunin ang iligal na pagpapalawak ng China ng kanilang military base sa South China Sea. Ang lakas talaga Grabe. ng Amerika, dalawang bagong bato ng Pilipinas para sa Philippine Navy, made in Ang lakas naman talaga ng ng Amerika, men. Kaya nga di ko rin maintindihan kung yung mga kababayan natin bakit mas gusto pa nilang wala tayong kakampi. Okay lang sa kanila na at bulihin tayo ng China. Mga sira, no? Philippines. Nilagyan ng mga water cannon. Yan. Dapat Matapos lang. pumasok ng mga barkong pandigma ng China sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas sa gawing Sibuto Island at Tawi-Tawi, panahon naman para ipakita ng kaalyado ng Pilipinas na kaya rin itong pumasok sa mga katubigang itinuturing na kritikal ng China para sa kanila. Noong ikasampu ng Mayo taong kasalukuyan, inihayag ng US Navy na ang USS Halsey DDG-97, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ay naglayag sa South China Sea malapit sa Paracel Island. Grabe mga kabayan, matapos pasukin ng isang eroplano ng US Air Force ang baybayin ng Guangdong, China at territorial airspace ng Paracel Island, warship naman ng Amerika ang gumalaw upang bulabugin ang militar ng People's Republic of China. Ayon Kaya nga ito yung pinakarason talaga, guys, kung bakit ayaw ng China na dumikit ang Pilipinas sa Amerika. Kasi takot sila sa Amerika, min. So, kapag tayo dikit ng dikit sa Amerika, so anong mangyayari dyan? Parang matatakot na rin sila sa atin. Sabi nila, huwag kang kumampi dyan sa Amerika, Philippines. Ano ka ba? Nai-stress na ako sa iyo. Hilig mo talaga maglaro ng apoy. Ganun-ganun lang yung mga atake nila na kesyo na i-abandon lang daw tayo ng Amerika. Mga ganyan-ganyan yung mga sinasabi nila. Anong gagawin namin China kung walang Amerika? Mas worse pa yun sa abandon kasi wala talagang tutulong sa amin. Kaya nga, ang lakas ng loob nyong ibuli kami kasi walang backer kami dati. Ngayon, iyak kayo ng iyak. sa inilabas na pahayag ng US Navy, ang ginawa nitong isang Freedom of Navigation Operation, isang karapatan, kalayaan, legal na paggamit ng karagatan ng naaayon sa international na batas. Ang totoong layunin ng barkong pandigma ng Amerika na hamunin ang mga ipinapataw na paghihigpit ng People's Republic of China sa pagdaan ng mga barko sa lugar at gayon din ang paghamon sa mga pag-aangkin ng China sa mga islang labag sa batas international. Nice. Bakit galit na galit ang China sa ginawa ng barko ng Amerika? Ang Paracel Island kasi mga kabayan ay kasalukuyang kontrolado ng China ayon sa mga source. Nagtayo ito ng mga missile base ayon sa larawang kuha ng satellite noong taong 2022. Grabe, no? China puts missile bases on dispute South China Sea Islands.
analyst says. Ganon sila. Gusto nilang maka-advance, kaya ayaw nila na kumampi tayo sa Amerika kasi yung Amerika kasi guys, yung mga kapartido nila, yun yung mga nilalagyan nila ng mga base nila, mga base nila. Kaya mas lalong natitrigger yung China sa kanila kasi palapit ng palapit yung Amerika. Isipin nyo na lang guys, if ever na kaya siguro ayaw ibigay ng or ayaw isuko ng China yung West Philippine Sea ano kahit na alam nila na talo na sila kasi kapag totally talaga na ang Philippines na yung may hawak niyan, natatakot sila na baka doon maglagay din ng mga bases yung Amerika which is sobrang lapit na nga sa kanila. Kumbaga parang super threat yun sa kanila. Grabe yun Sinabi ng mga analista, base sa mga impormasyong kanilang nakuha sa mga larawang ito, nagpapakita na ang People's Liberation Army Navy ay merong surface-to-air missile na naitayo at nakahanda na sa Woody Island, nakabahagi ng Paracel Island. Kahit ganun man ang banta sa nasabing isla, paulit-ulit itong nilalapitan ng mga militar ng Amerika. Sa ibang balita naman, dalawang bagong barko na binili ng Philippine Navy na gawa dito sa Pilipinas nilagyan Hoy. Nananaginip yung aso ko, min. ng mga water cannon. Taong 2021 naglabas ng Notice of Award ang Department of National Defense sa kumpanyang Josefa Slipway Incorporated dito sa Pilipinas. Ang nasabing Notice of Award ay nilagdaan ang pagkuha ng gobyerno ng Pilipinas ng dalawang bagong tugboats para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Ang dalawang bagong barkong ito ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 600 million peso. Taong 2005 Bakit ang mahal-mahal ng mga barko, min? Or siguro ganyan ano kasi yung helicopter nga ni Mayor Alice Go nagkakahalaga nga ng 135 million ano. Pero ang mahal ng mga barko, min, like for example yung mga warship na umaabot ng billion. Ganun pala yung presyuhan nun. Kaya pala sobrang hirap i-acquire ng Pilipinas ano. Kasi ang mahal din eh. itinatag ang Josefa Slipway Incorporated, isang shipbuilding at repair company sa Pilipinas. Taong 2018, inilunsad ng Josefa Slipway Incorporated ang mga barko na kanilang ginawa para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tulad ng 50-meter multi-mission offshore patrol vessel ang BRP Lapu-Lapu at BRP Francisco Daguhoy. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga barkong made in Philippines na ito ay ang ginagamit ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea at Calayan Island Group Yan din. upang Yan dapat kasi yung ano eh, yung gawin ng Pilipinas, yung tayo mismo yung gagawa para mas makasave tayo, di ba? Sana talaga mas mapunduhan pa talaga nila yan para yun, at least hindi na tayo umaangkat. Malay natin kapag sumikat din yung ginawa natin, yung taga-ibang bansa dito din umangkat sa atin, di ba? Hindi, mas malaking tulong yun sa Pilipinas. Sana nga talaga. For sure, marami na mga mahuhusay na Pilipino dyan na gumagawa. Hindi lang talaga sila nabibigyan ng tamang pasahod or tamang bayad sa profession nila. Kaya yung iba nag-abroad. gawa ng resupply mission. Maliban pa dito, sila din ang gumawa ng iba't ibang mga barko dito sa Pilipinas at marami pang iba. Ito ay isang pagpakita na kung kaya ng ibang mga bansa na gumawa ng mga barko, kayang-kaya din nating mga Pilipino. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Full-scale battle simulation ang gagawing pagsasaling militar ng Pilipinas at Amerika sa taong 2025. Ito ang binitawang salita ng matapang na ministro ng Depensa ng Pilipinas sa pagtatapos ng Balikatan Exercise 2024. Grabe! Actually, excited na din ako dyan sa BrahMos missile na yan next Dito year. na rin siguro natin masasaksihan ang posibleng paglunsad ng Armed Forces of the Philippines ng pinakabago nito at pinakamalakas na missile system, ang BrahMos Supersonic Cruise Missile. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, ang ating mga nasasakupan at teritoryo ay non-negotiable. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng maipagbibili sa kahit anong dayuhang bansa, lalo na sa China. I was with our president yesterday and informed him that today would be the closing ceremonies of the Balikatan. And he extends Ang gusto ko din dito kay Sir, sobrang tapang niya rin. his congratulations to both armed forces and all those who participated for the successful conduct of this year's exercise. And he looks forward to next year's exercise, which will be the, I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible. With Yung BrahMos, di ba, sa India at Russia yun? Di ba? So, alam naman natin na yung Russia ay iba din sila kung gumawa. Yung India din, pulido din. Unlike yung sa China. Nangaway pa eh. in mind. And after this exercise, both sides will go back to the drawing board. The president, no less, is waiting for an extensive debrief of our successes, but more so of our gaps and what we need to fill in capabilities,
in interoperability, in human resource capabilities too, and in sustainment, which is extremely important for the continuation of bilateral and multilateral cooperation going forward. And I have told the armed forces of the Philippines that we will be increasing the pressure continuously for them to evolve. Diba? Gusto na nilang mag-evolve yung armed forces natin kasi syempre, yan talaga yung pinakakailangan natin, men. Yung moral talaga or yung tawag dyan, high moral bang tawag dyan? Nakalimutan ko yung word pero yun nga yung mga kasundaluhan natin. Dapat kasi tayo as a mamamayan, sinusuportahan natin sila eh. Kaso lang dito sa comment section, hati tayo eh. May mga pro-Filipino, may mga pro-China din. 'Di ba? Like hindi sila nag-iisip na ay suko na lang 'yan sa ano, ibigay na lang sa China 'yan kasi baka girahin tayo. Do you think ba kapag ibigay natin yung West Philippines Sea, paano na lang if next time nag-succeed sila sa West Philippines Sea? What if may mga other kaano din tayo na bansa na may tangkada ding sakupin na naman sa teritoryo natin, ibigay na naman natin. Para tayong magiging ano diyan men, nagiging tawag diyan source of or para tayong nagiging bangko ba na bukas sa lahat ng magnanakaw. Yun ba yung gusto nyo? Kawawa naman yung future generations natin kung ganun. As soon as possible into a multi-threat, multi-theater operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. In the same vein, exercises such as this should be continued because for us men Nice. who are consigned to the kitchen at home, we know the worst thing in a kitchen is a dull knife. And a good chef hones the knife every day. This is what we should do, and this is what we are going to do. Singularly, bilaterally, and multilaterally. Grabe, no? Nindigan talaga si Sir, men. Seryoso talaga. Ito kasi sila, men, parang naka-align din siya sa mahal na Pangulo natin. Ano, no, we will not give kahit ganyan, no? Kahit pulgada lang ng teritoryo natin sa ibang bansa. Ano sila, sineswerte. Is the way like-minded nations in this part of the world, in the Indo-Pacific, should go. And no amount of malign or, for lack of a better term, perverse attempts to subvert our goal for a free and open Indo-Pacific and a rules-based international order will stop our shared advance towards upholding these internationally accepted norms. Come Well what may. said, well said. So I congratulate not only those who participated, but the government of the United States, government of Australia, the government of France. We welcome more multilateral cooperative activities and maritime Tama na, Sir. Tama na eh. Pinangalanan mo na yung Amerika, yung Australia eh. Tapos sabi mo, we will welcome more. Mas lalong iiyak yung China niyan. Hinahinay lang, Sir. Hinahinay lang. cooperative activities. We thank our civilian partners, the Coast Guard and the Philippine National Police, whose assistance was vital. And we thank the local communities who will continue to welcome us because our national pride, territorial integrity, and dignity are non-negotiables for each and every Filipino. Laban Pinas. Yun. Congrats, no? Sobrang ano talaga, saludo. Saludo sa mga namumuno ngayon sa AFP, sa Coast Guard, sa lahat ng nag-aano sa security ng bansa namin. Saludo sa lahat. Like, grabe. Sobrang sarap or sobrang gaan sa feeling na makita natin tong mga ganitong, ano, di ba, mga stands. Unlike sa others dyan na kesyo, oh, war. Di kaya. So ano, porket hindi natin kaya, hindi na lang tayo hahanap ng way para makaya natin. Eh ngayon, yan yung ginawa ng mahal na Pangulo. Tapos ngayon, iniiyakan nyo naman. BBM! Tini-trigger nyo talaga yung China. Tini-trigger mga mata nyo dyan. So, yun lang naman. Good News Philippines, guys. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box. Bila panoorin nyo yung mga videos niya. At also, maging updated kayo sa mga nangyayari ngayon sa West Philippines Sea nating mahal. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, that's it guys. That's our reaction for the video of teritoryo ng Pilipinas is non-negotiable. Warship ng Amerika lumapit sa military base ng China. So, di ba? Sobrang laking tinik talaga sa lalamunan ng Amerika sa China, men. Kaya,
ayaw na ayaw talaga nila na mapalapit tayo sa Amerika. Ang gusto talaga nila, hawak nila tayo sa liig. Kayo ba guys, gusto nyo ba na hawak tayo sa liig ng China? Ha? Madala agad tayo sa mga pagbabanta na kesyo war. Ha? Ganun lang ba? Kayo naman, akala nyo naman siguro kapag nanonood kayo ng mga pelikula na kahit sobrang kawawa na yung bida, hindi din kayo sabi na, suntukin mo na yan! Suntukin mo na yan! Kung ako dyan, matagal ko na yung sinipa or whatsoever. 'Di ba? Ngayon yung bida takot siya kasi pulis yung pulis yung nang maltrato sa kanya. Tapos tayo na nanonood lang, kung ako pa dyan, anuhin ko yan, sisikmuraan ko yan eh. Wala na akong paki kung ano yung sasapitin ko eh. Basta ako lalaban ako, grabe pang aabuso na sa akin. 'Di ba? Ganyan yung mga opinion nyo. Tapos ganito lang sa China na kesyo sabihan ka na or malaking bulas yung China. Di naman talaga sa totally na mapapahamak talaga tayo kung kasi nagsisik nga tayo ng help sa ibang bansa, di ba? Naman natin kung gaano ka or paano dumidistansya yung China sa Amerika. For sure, kita nyo din naman yan. Kapag ka Amerika na nga yung sometime or magko-confront sa China, wala nga silang puro nga lang sila excuse eh. 'Di ba? Yung one time, kaharap niya mismo yung si Blinken ata yun. Sinabi niya lang na okay, tapos bakit hindi niya doon nung time na yun pinalaga na hindi, maninindigan ako, bakit hindi? Nung sinabihan sila ng Amerika na we better partners than rivals. Diba? Ba't hindi sila umimik doon? In short, takot talaga yung China sa Amerika. So good thing to na manindigan talaga yung Pilipinas para din sa future generations. So yeah, saludo sa mga namumuno dito or sa mga magigiting nating mga buhay na bayani. So I think that's it na lang muna guys. Good News Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.